kilometro lamang ang layo mula sa tinitirhan ni Rose ang kinalalagyan ng asawa niya at ng 5 nilang anak. Dito naman, magpapagaling mula sa sakit na pneumonia si Mang J. 3 beses na raw pabalik-balik ang sakit pero nawawala din naman. Pero mas nababahala si Mang J sa lumalalang sitwasyon ng kanyang misis. Talagang napakabigat sa kalooban ko. Pero una sa panalangin, kailangan lakasan eh. Hindi pwedeng hindi lakasan dahil lalo kaming madadaw. Kaya una sa tulong ng Panginoon, puro panalangin na lang ka. Panalangin ako. Dasalik. Lalo ako na sanay gumaling. Siyempre, wala rin akong masabi sa sakit ang bisis ko. Kumbaga, pinapasa Diyos ko na lang sa Kanya. Dahil di naman natin hawak ang buhay natin. Hindi atin itong buhay. Kaya, pinagpapasa Diyos ko na lang. Tanging ang panganay na si Elaine ang kumakatawang magulang sa kanyang mga kapatid. Layunin niyang may ayos ang kanilang pag-aaral. Yung mga binibili po sa akin ni Mami, inaano ko na lang po para magawa ko po para hindi na po siya mahirap. Tungkol po sa mga kapatid ko, wag ko raw pong papabayaan. Tapos yung mga tungkulin ko po sa bahay, wag ko rin daw pong pati yung pag-aaral ko rin. Sabi ko, anak mo, hanggat maaari tapusin mo ang pag-aaral mo. Hindi ko sa sinasabi na magpaligaw. Unahin mo ang mga kapatid mo kasi ikaw lang ang tangi kong maaasahan. Sana po kayanin nila yung sakripisyo nila sa amin ngayon. Kasi po, syempre po talaga pong sakripisyo dahil 5 po anak ko, tapos alagain ako. Yun po. Dahil wala pang kamuwang-muwang ang mga bata sa posibilidad na maaga silang mauulila sa ina, mas lalong nababahala ang mag-asawa sa magiging kinabukasan ng mga anak. Kaya gano'n na lamang ang pagpupursige ni Mang J na malagpasan ang pneumonyang pumipigil sa kanyang kakayahang makakilos. Isa sa amin kami yung dalawa mawawala. Kawa na yung mga bata. Kaya pinipilit ko na gumaling ako para matulungan ko yung mga anak ko. Habang nabubuhay pa yung asawa ko, matulungan ko rin yung asawa ko. Dahil lalo ko nasasaktan kapag yung nakikita ko yung asawa ko na naghihirap, hindi ko malang matulungan. Maalala, mabuhat siya, kung paano bang gagawin. Dahil anong kilos ko, nahihirapan ako. Bihira nang magkita ang mag-asawa magmula nang sabay silang tamaan ng sakit. Kaya ang mga anak na lamang nila ang nagsisilbing tulay para sila'y magkasama. Kaya tuwing hapon, matapos ang eskwela at mga gawaing bahay, dinadalaw ng magkakapatid ang kanilang ina. Lalakarin nila ang kahabaan ng kalsadang ito, masilayan ng muli ang ilaw ng tahanan. At sa kapirasong oras na yon, panandaliang nagliliwanag at sumisigla ang kanilang Mami Rose. Simple lang po, makasama ko lang po sila lahat. Gano'ng importante sa itong araw na darating? Ano po kasi, kahit kung ako lang po, hindi ko, wala naman pong celebrate. Hindi ko na kailangan i-celebrate kung sa sarili. Gusto ko lang silang makasama, parang simpleng araw lang. Yung buo kaming pamilya. Na gumaling na po si Mami. Pati po si Daddy para maging masaya na po kami katulad ng dati.
Batid lahat ng pinsang si Telly ang pinagdaraanan ng pamilya ni Mami Rose. Lalo na ang paghihirap nito sa kanyang sakit. Napakasakit. Kasi ang iniisip ko yung mga anak niya. Kasi pagka nag-uusap kami, lagi niya sinasabi, paano yung mga anak ko pag nawala ako? Baka hindi na makapag-aral, baka mapabayaan. Talagang lungkot na lungkot siya. Sabi nga niya, kung pwede nga lang daw dagdagan yung buhay niya. Dahilan na imbes na isang birthday card din ang kanyang gawin, ang handog na regalo ni Aling Telly ay ang pagliham sa aming programa. Ang isa na lang wish ko yung mga anak ko na sana pagdating mawala man ako, siguradong makapag-aral lang. Sa asawa ko po, sana magpalakas pa siya at lakasan din niya ang kalooban niya. Kasi kung tutuusin, mas may pag-asa siya sa buwan. Alang-alang din po sa mga anak namin. Tsaka po kay Elaine, yun po yung lagi ko pong sinasabi na pagbutihin yung pag-aaral niya at huwag niyang pababayaan yung kapatid. Kasi siya yung panganay. Bagaman ayaw pong mahirapan siya kasi bata pa. Wala po akong pwedeng anuhan na ha. Siya po anak ko yun. Naiya lang din po ako sa mga kadugo ko saka kadugo na asawa ko. Kaya naman ang tanging hiling ni Mami Rose sa kanyang kaarawan ay ang maabutan pa ang petsa nito. Kahit hanggang birthday ko na lang pagbigyan ako ng Diyos. Napakasaya ko na kasi napakalaking biyaya niya sa akin. Wish ko lang. Sa aming pagbabalik,